The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Good morning, Brad Jeff. Mabuhay ka. And finally, ngayon ay bisperas na ng Sabado. Oo. Valentine. Finally. Yes, so. Ito na. Yung totoo na to. At bukas ay bisperas na ng Linggo. Masyadong adelantado. Sorry po, nabibiro lang po kami. Okay, sige. So, Brad Jeff, all yours. Yes, Brad Ted. Ako ngayon ay may tatapusin na natin itong ating tema about love. At marami na tayong natutunan about love. Noong unang araw nga po natin, sinabi natin na ultimate source of love is God Himself because God is love. Sa mundo po na kinakaharap natin ngayon, where love is superficial, nag-I love you agad. Facebook pa lang yung profile pic, nag-I love you na, di ba? So meron naman transactional, mamahalin kita kung gagawin mo to. Iba naman, napakadali, disposable yung relationship. Alam niyo, madali sabihin nyo, I love you, ingat ka, I care for you. Pero hindi lang po sinasabi ang pagmamahal, kundi dinideclare, dinedemonstrate din ito. Pagdating kay Jesus, He demonstrated His love in various ways. Ilan lang po itong share ko sa inyo, dahil si Jesus po yung magandang ehemplo natin, dahil nabuhay siya rito sa lupa. Nakita natin kung paano siya magmahal ng mga betrayers niya, even yung mga nag-doubt sa kanya, even yung tumalikod sa kanya, katulad nila Pedro, even yung mga makasalanan at outcast. Si Jesus po, love with humility. Naalala po natin yung He washed the disciples' feet. Yung paghugas po ng paa ay talaga naka-reserve lang sa mga pinakamababang uri ng alipin. Pero ginawa niya, hinugasan niya yung mga paa ng mga disipulo niya para magpakita, ganitong klase yung pagmamahal ko sa inyo. Okay? Servant kind of love. Parang pag tingnan natin yung mga pagmamahal ng ina sa anak, yung gagawin ng lahat para sa anak, di ba? Yung pagmamahal na hindi mo talaga matutumbasan. Minsan gusto natin magmahal pero hindi natin ma-demonstrate. Katulad ng humility na pinakita ni Jesus. Pangalawa po, Jesus love with compassion. Sabi siya isang verse sa Matthew, nung nakita raw niya yung mga tao, He had compassion on them. The word compassion, yung to suffer with. Yung nakikiisa ka sa nararamdaman nila. Hindi lang yung kawawa naman kayo dyan, pag-pray ko na lang kayo. Hindi, nakikiisa ka. Naalala nyo nung araw po, yung mga college o high school student may immersion na tinatawag, ano? Pupunta sa mga depressed na lugar for one day, and then that's it, pabalik na sa mga buhay nila. Si Jesus po hindi nag-immerse lang, siya po ay bumaba sa lupa na katawang tao at nakiisa sa atin. Okay? So hindi lang po siya nag-immerse, He became man. At pangatlo po, Jesus love with sacrifice. Ito yung gusto kong i-pound lang sa Roma 5:8. Pero pinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit nung tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Alam niyo po, si Jesus bumaba. Hindi niya hinintay na marami na bang mababait sa lupa, pwede na akong bumaba. Hindi niya hinintay na magbago muna tayo. No, He loved us first. At nasukdulan ng demonstration na yon, nung namatay siya sa krus ng Kalbaryo, even sa gitna ng ating pagiging makasalanan. Sa krus po, walang comfort, walang convenience, puro sacrifice. At doon, malinaw pong pinakita na love is costly. Ang pagmamahal po ay madugo. Ang pagmamahal po ay magastos. It cost His one and only Son. Si God po pinadala ang kanyang anak. So, again, gusto ko lang po kayong i-remind. Madali pong mag-declare ng love. It's how we demonstrate it. Just like Jesus, love with humility, love with compassion, and also love with sacrifice. Kasi sabi po sa Roma 5:8, pero pinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig. Sa ganitong paraan, kahit nung tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Tayo manalangin, Panginoon, mahirap tumbasan yung pinakita mong pagmamahal para sa amin, pero hindi imposible. Alam namin, Lord, ito'y posible because sabi mo, love as I have loved you. Kaya namin magmahal ng may humility, may sacrifice, at dahil na-experience namin to sa'yo. Kaya Panginoon, patawarin mo kami pagka minsan kami prideful, o minsan kami judgmental sa mga taong hindi karapat-dapat mahalin, o minsan, Lord, kami, Lord, mismo, nagiging source pa para yung tao matuto magkasala dahil sa kayabangan namin minsan o sa aming mga salita na hindi dapat sinasambit. Patawarin mo kami, Lord, sa mga pagkakataon hindi kami nagmamahal tulad ng pagmamahal mo. Tulungan mo kami, Lord, magmahal just like you because we have loved, Lord God, we have received that love. We can now extend it to others in Jesus' name. Amen. Amen. Lord, salamat po muli sa araw na ito, sa aming pakikinig sa aral mula kay Brad Jeff. Ito po ang nagbibigay po sa amin
ng pangalabit ng panggising po sa amin araw-araw. Pagpalaan niyo po si Brad sa kanyang pagmimisyon sa aming programa at sa kanilang simbahan. Alagaan niyo po ang lahat ng mga tao na Yes, nakikinig sa aming program na ito po at ito ang inaabangan araw-araw. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat muli, Brad, sa iyong paalaala sa aming lahat. Sabi ko nga, siguro kung wala ka, yung restraint, nawawala din. Kinukulang ang Because of pamigil. you. Oo, nagkakaroon tayo ng restraint. Pambalance. Pambalansi ka nga. Marami nag-aabang nito bago pumunta sa opisina o habang nasa kotse, nasa office na, inaabangan po ito. Sa Yes. totoo lang, ha? Oo. Opo. May mga tao din po naman na ayaw makinig nito, but ginagalang po naman natin yan. Kumbaga, choice po natin yan. Alright? So, sige. Yes. So, Brad, ano baga? Una, today ba meron kang gagawi ka din eh? Bukas ba? Ano ang inyong May balak ganap. ni Ma'am Grace? Mga aktibidades. Go ahead, go ahead. May ganap, Brad Ted. Merong na namang nagkamali. Hindi, joke lang. May kakasal tayo sa Tagaytay mamaya. Mamayang hapon. Okay, so magandang panahon ha. Hopefully walang showers, no? Magandang panahon at magandang klima. O sige, ano 'yan? Mga naka-helmet na ba 'yan? Natauhan na po. Okay. Kaya nagpakasal na. At naka-helmet ron, baka kasi mauntog. Mga ilang beses po bang tinanong, Pastor Jeff? Are you serious? Oo, seryoso. Ang sabi nung lolo ko nung ikakasal ako, a man is never complete until he's married. Aha. And then he's finished. Okay, so Ah, hindi, joke lang mo yun. Joke lang yun. Okay. Pastor Jeff, saan ka bukas? Yes, Valentine's bukas Day naman bukas. po. Yes, of course. Alas 4 po yan ng hapon sa ating Anchor Church. Okay, so meron po tayong live preaching sa online na mapapanood po yan sa aking mga social media channels. Pastor Okay. Jeff. Sige. Yan po. So Facebook wala at kang kasal bukas. Wala na. Ngayon lang ang kasal today. ko. Ngayong Biyernes. Okay. Alright, so maligayang bati po sa mga nagdesisyon na po na lumagay sa tahimik. Ayan. Tahimik ba talaga yan, Manong Yes, Ted? yan ang magandang mga salita. Wala na akong sasabihin pang kung ano-anong bagay kasi Alam mo naman, DJ Poy, may biyana na package yan. Kaya perfect. May kaya may konting ingay, Oh, Pastor. At saka ako po muli sa mga kumukuha sa atin bilang ninong, sinasabi ko, pas na tayo dyan. Oo, kasi ba nga yan? sabi ko sa kanila, sa mga lumalapit, kayo naman, mahal-mahal kayo magpaanal. Hindi, joke lang. Joke lang. Smile naman tayo dyan. Hindi po. Congratulations po sa lahat ng mga nakapagdesisyon. Alright, after all mga kapatid, ano ba ang purpose natin? Yeah, diba? What's your purpose? Okay. Ano ba? Tama. Sige, Alright, so Brad Brad, Ted. mabuhay ka. Happy weekend and we'll see you on Monday. Yes, maraming salamat, Brad Ted. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!